it is necessary para mawala lahat ng duda ng tao. Ilabas nila yung minutes. Ibig sabihin lahat ng ano nila, make it public. Ano bang problema roon, no? Unless meron nga silang pinagtatakpan. Ngayon, para ma-disabuse yung publiko na ang ICI ay isang galamay ng Malacanang para pagtakpan yung iskandalo, talagang hindi nila ilalabas yan. But if they are not protecting people involved in this scam, in this scandal, they should release any and all, no, of the transcripts of the previous investigation sessions, no? Para lang sa ganon, wala nang iisipin pa tao, ngayon, nailabas na ho namin, eto, walang redacted dyan. Ano ba yung redacted sa wikang Tagalog o Bisaya, Adman? Tinanggal? Or Walang hindi tinanggal, walang sinapubliko? in-erase. So in other words, open talaga. Alam mo, pag ginawa nila yan, papalakpakan tao. Magkakaroon ng pagsalig ng, anong tawag nito? Ano bang pagsalig sa Tagalog? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Hindi talaga pwedeng mawala yung titi Pagtitiis. Pagtitiwala. Yan ang yan ang pagtisyaga. Importante yan. Pag nawala yan, talagang hindi maniniwala tao. May suggestion na si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, Sir Jay, na mas maganda daw may isama na mga religious representative at saka opposition representative itong komisyon, itong ICI para maging mas credible at balance ang magiging investigasyon po nila. Sa ngayon ho ba kayo doon? Dapat lang pero hindi papayagan yan. Kasi remember, ICI was established by Malacanang itself, no? Hindi nga nila dinaan yung paggawa ng komisyon sa Kongreso because they want anong tawag nito, a controlled environment, no? Kumbaga sa crisis management, ICI is a crisis management by Malacanang. And they cannot afford to put independent people there to represent the public, no? Because they cannot control the environment anymore pag may ibang tao na. Kaya nga appointed hinihirang. Ano bang hinihirang lang? Tinanggal nga nila si balak nilang tanggalin, inunahan lang sila kasi pinag-iinitan nila si Magalong dahil si Magalong is very independent. So ang niretain lang nila si Andy Reyes, former Makati judge, former Supreme Court Justice, at saka si Babes Romualdez, Babes Singson, no? Na bagamat kilala natin yan, pero hindi naman ganun kalinis din dahil ang daming problema nung MWSS nung panahon niya, nung siya nakaupo ka bilang DPWH Secretary, no? So, anong pangalan nito? Ideally, katulad nung, kung naalala niyo yung Expo Filipino scam, Tea Amare, no? Nung panahon ni Fidel Ramos, nung tinayo yung Sagisag Commission, meron talagang mga representatives yung anong tawag nito, yung mga NGOs, yung mga watchdogs, at maganda yun sapagkat makakatulong ng gusto yan sa pagbibigay ng importansya sa anong tawag nito sa publiko, no? Yung panukala ni Mr. Cayetano maganda, pero I doubt it very much whether the Malacanang, especially the Office of the Executive Secretary, who is being implicated anyway in the scam, na pumayag. Yun nga ang salin di ba? Sabi nila bukas sa publiko ganyan-ganyan, sabi ni Mr. Munya lahat, no? Lahat pala, ang lahat lang ng salin inday. Hindi kasama yung salin ng mga kapanalig niya sa administrasyon. Sabi ni Mr. President, bago siya umalis papuntang Malaysia, bukas siya na ipakita, i-publish yung kanya salin. Pero sandali lang, sabi niya bago siya umalis, kukonsult ko muna yung cabinet ko. Pagkaalis niya, nagsalita naman yung caretaker, si Mr. Bersamin, sabi niya, no, may batas tayo, hindi pwedeng
sa tanang panahon i-access nila yung mga salin ng mga government officials, which stands, no? Kaya hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yung sinasabi ni Mr. Remulla, ni Ombudsman Remulla, na binabago niya ang batas. Hindi man niya pwedeng baguhin ang batas. Tama naman si Mr. Bersamin doon. Opo. Yun ang takot na baka daw mapolitika kapag nilabas ito, Sir Jay. Pero nasa politika ka na. Hindi lang politika, Government of- national security rin. So, Because you're involving here national security personnel, the president, the vice president, the senate president, yung nasa chain of anong tawag nito, succession, no? The speaker of the house and the Supreme Court justice, chief justice. Kaya pwede kasi magamit yan ng mga kalaban ng gobyerno, especially yung communist terrorist group. No, alam naman natin hanggang ngayon nandiyan yan, no? Very active pa nga. So sa isang banda, bagamat hindi masarap sa panlasa ng iba, tama si Mr. Bersamin doon. Although yan ay isa ring excuse para hindi lumabas yung kanilang mga salin. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Jay, papaano ba mawawala yung duda ng ating mga kababayan, lalo na pagdating po dito sa mga may mapapanagot sa maalumalyang flood control projects? Kasi nga, may ilang kilalang personalidad, banggitin ko na acquit na yung kaso, di ba? Ang pork barrel case ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, yung kanyang former Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Paano po yun mawawala yung duda na kapag nakasuhan ang isang opisyal ng gobyerno, particular na dito po sa flood control projects, ay talagang mapapanagot at parang hindi po mababaliwala yung ginagawang investigasyon, kumbaga? Magkaiba siguro, no? Kasi pag yung in the case of Mr. Enrile and yung kanyang chief of staff, anong pangalan nito? Dumaan sa tamang procedure. Nasampahan ng kaso, nabulat-lat yung mga pieces of evidence, and the court found that there is no sufficient grounds to anong tawag ito, para parusahan yung inihahabla. Remember, nakahabla sila. In the case of Ms. Napoles, tingnan lang natin, kasi ang alam ko, ang napawalang sala roon yung mga anak niya. But si Mrs. Napoles, yung principal character remains to be, anong tawag nito, accountable sa kanyang ginawa. No? So, at saka besides, even if ma-dismiss niya yung kaso niya doon, she's still facing over 100 years of imprisonment, Jay. Manong Sa Jay? kaso kasi ng flood control, wala pang nakakasuhan eh. Opo, Manong Jay, may buntag si Admar po. Ay, good morning. Yung mga kababayan mo sa Negros, mukhang sige, mag-ulbo ng inyong bulkan niya. Oo nga po, parang sumasabay nga rin itong si Taal. Pero ang tanong ko po ay ito pong Supreme Court, kapag napapansin natin, yung mga oral arguments nila, lalo na yung may kaugnayan sa public interest, ay nila live stream din nila. 'Di ba? Yes. Nagkakaroon ng debate. Parang kagaya din sa parang investigation Ito din, yun. nagtatanungan. Ang pinakahuli nga na malaking issue yata is yung patungkol doon sa paggamit ng pondo mula sa PhilHealth. PhilHealth. No? So, sa tingin nyo po, para sa kalamanan ng ating mga kababayan at bilang matagal na rin nagko-cover bilang media, may kaibahan po ba itong oral argument sa anumang investigasyon at itong sa ICI ba, or pwedeng gamitin na lang ng ICI yung naging basehan ng Supreme Court sa kanilang mga tanungan doon sa mga resource person, Manong Jay? Actually, wala namang problema eh. Kaya nga ako nagtataka, sabi ko nga, I was surprised, no? Pleasantly surprised. Doon sa bigla na lang nagpatawag na nag-release ng statement si Executive Director Brian Osaka ng ICI na canceled because sabi nila hindi pa tapos ang guidelines. Anong guidelines? Sabi ko, technically there is no it's simple. You put microphones there, you put camera, you put it i-live stream mo, tapos wala namang pwedeng makialam diyan habang ongoing yung yung live streaming, no? Hindi naman pwedeng i-alter 'yon because
ang may control doon sa pag-stream niyan ay yung mismong ICI, no? So I don't know kung ano pa yung guidelines na sinasabi nila na hindi pa tapos. Opo, at ang iba naman, kung magbabasa ka sa mga komento, alam mo naman sa mga Pilipino, mahilig gumawa ng biro or kung ano man naisip nila patungkol sa iba't ibang mga isyong political at sa iba pang mga issue. Ang sinasabi nila, kaya daw ila-livestream na, kasi yun naman yung pangako na ila-livestream, pero medyo matatagalan. In fact, ang sabi pa nga, November 11 or November 12 pa ang susunod na hearing, kasi daw, baka ang susunod ng isasalang sa investigasyon ay mga kaalyado na ng nakalipas na administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, kaya ila-livestream na. Sa tingin nyo po, kailangan din po na maisa publiko yung mga nauna ng mga pagdinig ng ICI, kung hindi man ito ila-live, kahit na maisa publiko, para malaman ng lahat. Kasi mga malalaking individual po yung doon sa kanila ay humarap at nagpaliwanag. Meron pang ang pagsasabi na meron daw tell-all doon. Manong Jay. Yeah. Ano yun? Dahil sa, ewan ko kung nakuna ng video yun, no? Para ma-replay, no? O ma-incorporate sa kanilang live streaming procedures. But it is necessary para mawala lahat ng duda ng tao. Ilabas nila yung minutes. Ibig sabihin lahat ng ano nila, make it public. Ano bang problema roon, no? Unless meron nga silang pinagtatakpan. Ngayon, para ma-disabuse yung publiko na ang ICI ay isang galamay ng Malacanang para pagtakpan yung iskandalo, talagang hindi nila ilalabas yan. But if they are not protecting people involved in this scam, in this scandal, they should release any and all, no, of the transcripts of the previous investigation sessions, no? Para lang sa ganon, wala nang iisipin pa tao, ngayon, nailabas na ho namin, eto, walang redacted dyan. Ano ba yung redacted sa wikang Tagalog o Bisaya, Adman? Tinanggal? Or Walang tinanggal, walang in-erase. So in other words, open talaga. Alam mo, pag ginawa nila yan, papalakpakan tao. Magkakaroon ng pagsalig ng, anong tawag nito? Ano bang pagsalig sa Tagalog? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Hindi talaga pwedeng mawala yung titi Pagtitiis. Pagtitiwala. Yan ang yan ang pagtisyaga. Importante yan. Pag nawala yan, talagang hindi maniniwala tao.